Nakailang tanim po ako ng sayote ay hindi po ako nagtagumpay. Pero sa ikatlong pagkakataon po ay ito po. Kita ko na pong buhay na buhay at magkakabunga na kaya nakakatuwa po. Hello po, dito po ako sa garden. Nadinig po ako sa akin pong tanim pong ampalaya. Binabalutan ko po ng papel yung pong bunga pong maliliit para po hindi po siya kagatin po ng maliliit na insekto para po lumaki po ang ampalaya na wala pong sira. Nakita ko po itong ganitong proseso doon po sa mga iba pong mga nagtatanim po ng ampalaya. Kaya nung magtanim po ako ng ampalaya at namumunga na nga pong katulad nito, naisipan ko rin pong balutan po ng mga papel para po siguro pong lalaki po ng maayos sa mga ampalaya at may iwasan po yung makagat po ng mga insekto na magiging dahilan po para ang bunga po ng ampalaya ay manilaw. Kaya po nagtsatsaga po akong balutan po siya ng mga papel-papel. Sa tabi naman po ng ampalaya ay nakatanim naman po yung aking sayote. Sa totoo lang po, 3 beses na po akong nag-try pong magtanim po ng sayote ay bigo po ako dun po sa padalawang beses po. Pero ngayon po sa 3 beses, nakakatuwa po at talaga pong tutuloy-tuloy po at ang aking tanim na sayote. Maganda na po ang kanyang mga dahon, buhay na buhay po siya at napansin ko po may mga maliliit na po siyang bulaklak at nakakita rin po ako na para pong unti-unti na pong may nalabas na buong maliliit na bunga. Sabi ko nga po sana magtuloy-tuloy dahil gusto ko po talagang makabuhay po ng sayote ay hindi po ata ako mabibigo ngayong ikatlong pagtatanim ko dahil kita ko na po na maayos. Siguro lang po ang sayote po ay medyo sensitive po pagdating po sa pagdidilig kaya po pag medyo basa-basa pa po hindi ko po muna dinidiligan saka ko po dinidiligan pag tuyo-tuyo na. Sa tabi naman po ng aming bakod, may tumubo naman pong ampalaya. Nung una po, akala ko po yung normal na ampalaya ay napansin ko pong malilinggit po ang bunga. Kaya alam ko po na ito po ay ligaw na ampalaya. Siguro po, ang buto po nito ay dala po ng mga ibon na makakain po din, tumutuka po din ng mga mumunang kanin ay tumubo po din sa amin pong bakod. Okay lang po naman. Tamang-tama din naman po na ito po ay pwedeng gulayin. Masarap po itong mga ligaw na ampalaya po, lalo ang dahon po nito at bunga sa mga munggo, ginisang munggo. Kaya po tamang-tama po, pinadadami ko pa lang po at pinalalago-lago pa. Wala pa lang pong nabiling munggo ay pag po nakabili ay siya. Gugulayin ko na po itong mga dahong ito at baka po sayang din naman po kung hindi po mapapakinabangan. Ari naman po ang sili din sa aking bakod. Ari po ang pinaka-blockbuster po sa lahat po ng mga gulay din sa aking pong garden. Kasi po basta po nadating po yung mga kapatid ko, ang ate po o yung bunso kong kapatid talaga po sila ay kumukuha. Namimitas din po sila ng kalamansi dahil paborito po nila itong gumawa po ng sausawan gamit po itong aking sili. Ito po ay siling labuyo. Minsan nga po ay hindi pa po namumula ay kinukuha na po dahil talaga naman pong manghang. Napakadami po niyang bunga kaya po nakakatuwa. Bali may 4 na puno po ng sili din po sa may bakod at lahat po ng puno ay talaga naman pong puno po ng bunga. Ito po ang aking niluluto, nilaga pong baboy. Pag-uumpisa na pong maluto, nilagyan ko na po ng repolyo. Nagawa na rin po ako ng sausawan. Nagpiga na po ako ng kalamansi. Nanguha po ako ng sili po doon sa aking tanim na nasa bakod. Tikman nyo rin ulam na rin muna kung kayo nala. Yung yan. Kung okay na sa inyo. Pero mali lang, mukha lang matigas. Okay na. Sarap pang isaw-saw sa Mag-start na po akong kumain. Ready na rin po ang aking pagkain.
Ito naman po yung ating tanim na papaya na pang tinola. Kakatuwa din po, ang dami pong bunga. Isa po ito sa napapakinabangan po din sa garden. Po gusto pong magulay, kukuha na lamang po kasi po mababa po ang pagkakatanim. Pag po gusto nyo magulay, marami po kayong magagawang luto din sa papaya. Pwede po ginisa, tinola, adobo, at pwede rin po ang ginataang papaya. Napakasarap na po na magiging kain pag ganun po ang mga luto. Ito po ang ating malunggay. Malaki din po ang pakinabang dito. Mababa lang siya. Mas gusto ko po ang mababa. Pag po nataas at nakuha ko po, pinuputulan ko po ng sanga para madali lang po makakuha pag gusto na agad maggulay. Nag-uumpisa na po uling mamunga ang aking kamyas. Tama-tama naman po at paparating na po ang tag-init. So makakapagpatuyo po ako kung magkakabunga po ng marami. Malaki po din ang pakinabang din sa kamyas. Lalo po kung kayo ay magsasaing po ng mga isda. Mas masarap po pag kamyas po ang nakalagay. Ito naman po ang tanim kong kangkong. Medyo masukal na po, naghabaan na po. Hindi po masyadong napanguhanan ng kapatid ko at medyo nasa sulok po, nasa dulo po ng bakod. Ay akin po uling lilinisin, aayusin ko po ng mas maganda pong tingnan. Ito naman po ang punla kong kamatis. So, malalaki na din po. So, hahanap lang po ako ng area din sa garden at akin din po siyang ililipat. Madali din pong buhayin ang kamatis. Kaya po, isa po ito sa gusto ko ring itanim. Nakakatuwa din po itong tanim kong mustasa kasi nakailang beses na po akong nakaharvest. Hindi ko po siya binubunot, ginugunting ko po lamang, kumukuha lang po ako ng mga dahon. Tulad po nito, talaga pong marami na naman po akong makukuhang dahon. Gagawin ko po uling ensaladang mustasa, pampagana po ng kain. Mahalaga din po talaga na may mga tanim po tayo sa garden, hindi lang po mga kung anong halaman, kundi mga gulay po para po tayo po ay may mapakinabangan po sa ating tinanim. Marami po tayong napapakinabangan sa ating garden, magsipaglaang po tayo, magtanim-tanim po tayo, lalo na po ang mga gulay. Kung hindi man po gulay, tulad po nitong aking tanim na saging, makikita po ninyo, may mga bunga na po uli. Maghihintay lang po tayo ng kunting panahon. At may harvest na po ulit tayo. Kaya po nakatuwa po na meron po tayong garden sa bahay. Hindi man po malaki o maliit. Basta po ang ating pong itatanim ay yung sigurado po tayong may mapapakinabangan po tayo para masulit po naman yung ating pong pagod. Sa inyo pong lahat na patuloy pong sumusuporta sa aking simpleng vlog. Maraming pong salamat, lalo tigit po dun sa mga hindi ko po masyadong kakilala na nagsusubscribe po. Maraming salamat po sa panonood. Bye po! May bunga na. Hinog na ang strawberry. Ayan.